Deboto rin ako ng Nazareno ng Quiapo. January 9, kami namamanata dyan. Pero pagkatapos mamanata, lasingan na. Kasi nga, walang tamang ugnayan sa Lord. Ako po ay anak ni Dolphy na year 1980, nalagay po sa pahayagan. Ako ay anak ni Dolphy na nasangkot po sa kasong arson with multiple homicide. Ito po isang bahay na nasunog na 6 na tao namatay. Bahay po nila Mina Aragonto at saka nila Vic Del Rosario ng Viva Films. Nung bago po ako nag-share ng testimony ko, hindi ko po binabahagi ito, pero isang gabi nananalangin ako sa Lord. Ang sabi ng Lord sa akin, ikwento mo, i-share mo din yung nangyari sa buhay mo. Kasi nakakalungkot man sabihin, pero totoo naman eh. Kasi ang tao kung ano nabasa niya sa dyaryo, yun na po laman na isip niya. Ako po yung anak ni Dolphy na nahatulan po mabilanggo na reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Pero nakatayo po sa inyong harapan, mga kapatid, gusto ko pong ipaabot sa inyong kaalaman. Wala po akong kinalaman sa kasong ito. Madali ako na isangkot sa kasong ito kasi ang image ko po isang drug addict po. Kaya doon sa mga tumitikim ng drugs dyan, ako yung nakikiusap sa inyo. Para nyo ng awa, tigil nyo na yan. Walang idudulot sa buhay nyo yan. Ang dami kong kasama sa loob eh. Na ako, ang kwenta ko lang siguro 60 to 70% walang kasalanan si Bilibid. Dala ng kahirapan, walang pang-abogado, tapos addict pa. Kasi pagka gumagamit ka, sasabihin ka agad, iyan ang gumawa. Addict yan. Dinala ako sa Muntinlupa na nakaposas, nakasakay sa BJMP. Habang tumatakbo, alam nyo, galit na galit ako sa Diyos. Tapos sinusumbatan ko ang Diyos sa aking isip. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, sabi ko, alam mong wala akong kinalaman sa kasong ito, bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay na pagkabilanggo? Tapos sinumbatan ko na siya, nagsisimba kami paglinggo, nagro-rosaryo paghapon, alas 6 ng hapon, namamanata sa Quiapo, sa Nazareno. Sabi ko, kung talagang Diyos ka, alam mong wala akong kinalaman, bakit kailangan mahatulan ako na habang buhay na pagkabilanggo? Tapos sabi ko, pagdating ko dyan, tinuturo, habang tumatakbo, tinuturo ko yung unahan. Sabi ko, pagdating ko dyan, ang ibig ko sabihin, pagdating ko sa Muntinlupa, sabi ko, pagdating ko dyan, magloloko na rin ako. Sabi ko, ganito lang naman pala kwenta ng buhay ko. Sabi ko sa Panginoon, magloloko na rin ako. Pagdating sa Bilibid, ako po, grabe po. Pero salamat sa Lord, nagkaroon ng confirmation yung testimony ko. Matagal ko na pinapatutuo yung takbo ng Bilibid eh. Siguro sabi ng iba, totoo kaya kinikwento niyan? Totoo po to, na-experience ko sa Bilibid to. Totoo po yun. At salamat sa Lord, kaya nagkaroon ng confirmation. Di ba recently po na-expose na po sila, na-dyaryo na sila, di ba? Nati-televise. Totoo po yun sa Muntinlupa. Ang preso po doon, basta't may pera, lahat po ng klase ng alak doon pwede mo mabili. May budget ka, may Johnny Walker nga eh. Basta may pera ka. Wala kang pera, gin. Tanduay, white, meron. Lahat ng sugal nandun. Tara Cruz, Baraha, High Alay, Ending, Loteng, Weteng, meron po. Drugs mula marijuana hanggang shabu, meron po. Alam niyo yung shabu sa Bilibid? Lunis pa lang, inilalako ng mga pusher yun sa mga brigada, sa mga building. Ipinapautang ang shabu doon, linggo bayad. Monday hanggang Saturday, pwede mong utangin, basta linggo magbabayad ka. Ang problema mo doon pag hindi ka nakabayad. Grabe, lalaki ng pamalo. Hindi ko mo pinalo, bayad ka na. Every Sunday, hanggat di ka nakakabayad, dadapa ka, lalaki ng pamalo. Grabe. Babae, daming bayaran babae. Ganitong araw, Sunday, grabe. Sabi ko, masahol pa sa laya eh. Kaya kung sinabing masahol pa sa laya, kasi sa laya may huli ka eh. Eh doon paano ka mahuhuli?
Nakakulong ka nga eh. Paano ka mahuli? Walang kahuli-huli, may gwardiya ka pa. Ha? Pati gwardiya kasama namin gumamit. Alam niyo itsura ng mga gwardiya sa Bilibid? Mas adik pa sa amin, pastor. Sisipag. Walang tulugan. Grabe. Ako po, nakisama ako sa takbo ng bilangguan. Naging worse ang buhay ko sa Muntinlupa. Wala kaming ginawa kundi iminom, magsugal, magshabu. Grabe. Alam niyo ginawa ng shabu sa akin? Ako nagulat po ako. Ako naranasan ko po nung makita ko yung sarili ko sa salamin na payat na ako, haba ng balbas ko, haba ng buhok ko. Para akong bungo. Tapos may kalendar. Nung makita ko yung kalendar, tsaka ko lang naalala, alam nyo, ako po 2 linggo po akong hindi natutulog sa shabu. Grabe. Ang pinakatulog ko, masandalan ko ng kapiraso, pagmulat ng mata ko, batak na naman ako. 3 kahang Malboro ako isang araw. Hindi ka naman makakain sa bato. Sa takot kung alam ko wala naman ang tiyan ko, lagi ako may baong biskwit, may Skyflakes ako eh. Kaso, Skyflakes, ang pantulak ko, gin. Hello? Pero yung time na yun, totoo po talaga yung salita ng Panginoon Diyos eh. Mateo 11:28, kung luba ka nang napapagal, nabibigatan ka na sa iyong mga pasanin, ibigay mo na sa akin yan, bibigyan kita ng kapahingahan. Alam niyo, nung umiyak na ako sa Panginoon, kasi nung makita ko yung sarili ko, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Panginoon, sorry po. Sabi ko, kung nawalan ako ng paniniwala sa inyo. Pero inaamin ko po, Lord, sabi ko, hindi ko na po kaya. Tulungan mo po ako, Panginoon. Alisin mo po ako sa bisyo ko na ito. Palayain mo na po ako dito. Maawa po kayo sa mga anak ko. Kasi nung mahatulan ako, ang bunso kong anak na babae, 4 na buwan pa lang eh. Kasi ang Lord, nakikita naman ang puso ng bawat isa sa atin. Di ba sabi nga, ultimo buhok natin bilang ng Diyos. Amen? Then sa haba ng panahon, pray ako ng pray sa Lord. Isang araw, sinagot ako ng Panginoon Diyos through television po. Iba-iba po ang kaparaanan ng Diyos. Ako po through television. Kaya ako naniniwala ko itong hapon na ito, ito yung pamamaraan ng Diyos sa buhay ng bawat isang naririto. Amen? Meron akong black and white na television. At that time, nagtutupi ako ng mga damit ko na bagong laba eh. Abot ko lang yung TV. Dinukuhan kong gano'n eh. Tuloy lang, pagtutupiin ng damit. Nakita ko, may ginamit po ang Lord sa buhay ko sa television. Nakita ko po doon si Brother Eddie Villanueva po ng JIL. Nag-share po siya. Ako naman, pasulyap-sulyap lang sa TV habang nagtutupi. Yung lahat ng sinasabi niya, parang ako. Parang ako. Sabi ko, sino kaya nag-chismis ng buhay ko sa kanya, di ba? Kasi ba't parang kilala niya ako eh. Yung lahat ng sinasabi niya, eksakto sa akin eh. Tapos naalala ko yung sinabi niya, hindi mahalaga sa tao, relihiyon, ang dapat sa tao magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, parang ako yun. Yung pangalawang sinabi niya, hindi ko makakalimutan. Kayong gustong tumanggap sa Panginoon Diyos, sumunod kayo sa aking maikling panalangin, pumikit kayo at magtaas ng kamay. Alam niyo, that was March 3 of 1994. Sa totoo lang, nilakasan ko pa yung volume ng TV. Sabi ko nga, maiksi lang naman eh. Pumikit po ako. Nagtaas po ako ng kamay. Sumunod po ako sa panalangin. And after ng prayers na yun, meron ko naramdaman na hindi ko po kayang ipaliwanag sa inyo. Pero damandam ako ng mga oras na yun, naniyakap po ako natin, Panginoon Diyos. At isa lamang po natatandaan ko mga kapatid, na ang lahat po ng kasalanan ko po'y pinatawad po ng ating Panginoon Diyos po. Salamat sa Lord, napakabait po ng Diyos. Pero ang demonyo hindi titigil eh. Hindi ka titigilan din ng demonyo eh. Bakit ka mo? Kasi pagkatapos ng prayers, ay may kumatok agad sa kwarto ko eh. Pagbukas ko, nakita ko yung mga kakosa ko, ang daming dalang shabu. Sabi sa akin, Kosa, tira tayo, libre to, walang bayad. Nanalo kami sa sugal kagabi. Dati doon makatira lang ako ng shabu doon, miski magkautang-utang ako. Pero nagulat yung mga kakosa ko. Ako rin nagulat ako sa sagot ko. Alam mo sagot ko? Sabi ko, Kosa, tsaka na.
maglalaba ako. Kahit may tigapaglaba ako ron. May darating na naman, kakosa ko, dinalaw daw siya ng nanay niya, umiscore daw siya, pagagamitin ako, wala din bayad. Sabi ko, tsaka na, susulat ako sa tatay ko. Maglilinis ako ng kwarto, mamamalansya, magliligpit ng gamit. Lahat po ng klase ng pamamaraan po sa tulong po ng Panginoon Diyos, nagawa ko po. At alam niyo mga kapatid, doon na po ako unti-unting nakaiwas ang mga kasama ko doon. Doon ko na po inumpisahan, hawakan po at basahin po ang banal na aklat po. Alam niyo ang storya ko sa Bible, Pastor, nahihiya po ako sa Panginoon. Yung kwarto ko, matagal na ako doon. Matagal na rin yung Bible doon, yung magandang balita, yung Tagalog, yung kulay blue na makapal. Ang tagal-tagal na nung Bible doon. Alam niyo, makita ko, naiyak ako eh. Tapos kinuha ko yung Bible. Pag angat ko gano'n, naglalaglagan yung alikabok ba? Kumuha ako ng malinis na damit ko, pinupunasan ko yung Bible. Sabi ko, Lord, sorry po, patawarin mo sana ako. Hindi ko naintindi itong mga salita nyo. Patawarin, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga tamang mababasa ko dito. Alam nyo, hingin nyo rin kay Lord, bibigay ng Lord sa inyo. Kung sinabi ko, wala akong alam dito, bigyan mo ako ng tamang mababasa ko. Alam nyo yung Bible, hindi ko na siya pinaglilipat. Isang pihit lang ako eh. Pag pihit kong ganun, dire-diretso yung mata ko sa John 1:12 na kayong mga nanalig at tumanggap sa akin ay pagkakalooban ko ng karapatang maging anak ng Diyos. Akala ko, sige pa, palakpakan niyo si Lord. Akala ko po kasi, kung nagsisimba ako, nagro-rosaryo, anak na po ako ng Diyos, hindi po pala kailangan pong tanggapin natin, papasukin natin sa ating puso ang ating Panginoon. Akala ko rin noong araw, pinakamalaking kulungan niya Muntinlupa. Pero nung makakilala ako sa Lord, tsaka ako lang naunawaan kung ano po ang pinakamalaking bilangguan. Kung kayo tanungin ko, ano ba sa palagay niyo pinakamalaking bilangguan? Impyerno, Brad, ba't galing ka na ba doon? Kayo ba, akala nyo ba nasa laya kayo? Yung mga nasa labas ba, akala ba nila nasa laya sila? Ang pinakamalaking bilangguan, ito pong mundong ginagalawan natin. Dahil naririto sa mundong ginagalawan natin, lahat mo ng klase ng bilanggo ng bisyo, sigarilyo, alak, suga, drugs, bilanggo ng laman, pangit man pakinggan, yung kamanyakan, kasakiman sa pera, sa katungkulan, kasinungalingan, kachismisan, pandaraya, panloloko, pagkainggit, lahat po na klase ng bilanggo nandito po sa mundong ginagalawan natin. Kaya mapalad din po ako numabasa ko sa kanyang salita na susulat po sa John chapter 8 verse 32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sa loob pa lang ng Muntinlupa, pinalaya na po ako ng Panginoon Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa Lord. Pero hindi pa doon natapos.